Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay nasa pulong panalangin at nais kong ipanalangin natin, i-focus natin ang ating panalangin sa paghihintay. Paghihintay. Si Ramil po ay matyagang magturo sa kanyang aso na si Bruno at tinuruan niya ito ng iba't ibang mga kakayanan katulad ng get the ball. At ang aso nga naman ay talagang hinahabol niya yung bola at binabalik sa kanya. At kanya itong inutusan ding mupo, sit down, umupo naman. Pag sinabing up, at tumatayo din si Bruno. At kapag gumugulo, sinasabihan lamang na behave. At nagbe-behave naman yung aso. At ang interesting na tinuturo ni Ramir sa kay Bruno ay yung wait and okay. Pag sinabi pong wait, naglalagay si Ramil ng dog food sa kanyang tuhod. At alam niyo naman ang aso, sabik na sabik kainin talagang dog food. Pero pag sinabi ni Ramil, wait, hindi talaga gagalaw si Bruno at naghihintay siya kung kailan ang command na okay. Pag sinabing okay, talagang kinakain niya yung dog food. At ang ginagawa ni Ramil, hindi lamang sa isang tuhod niya nilalagay, kundi kapwa sa kanan at kaliwa, nilalagay niya ito ng dog food at sinasabi kay Bruno, wait. At nag-wait naman talaga itong Bruno. Nakikinig siya sa kanyang amo. Pero kahit na ako mismo magsabing okay, ayaw niyang makinig. Ayaw niyang sumunod. Nakatingin siya kay Ramil. Pagka nag-command na, si Ramil ng okay, doon pa lang niya kakainin yung dog food. Now, ang punto ko rito mga kapatid, kung ang aso ay natuturoang maghintay, gaano pa kaya tayong mga Kristiyano na dapat maghintay? Alam nyo, paghihintay ay kabilang yan sa kaloob ng Diyos sa atin nung tayo'y maipanganak na muli. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino bang na kay Kristo, sa ibang nilalang, wala na yung dati, lahat ay bago. Kabilang din dyan ang ating paghihintay. Ang ating paghihintay ay hindi tulad ng paghihintay ng mga taong wala pa kay Kristo. Yung paghihintay natin ay biyaya ng Diyos, kaya kung tawagan ito ay paghihintay ng isang mananampalataya. Now, paano tayo maghintay? Paano pa tayo maghintay sa Diyos? Now, buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Psalms chapter 5 at dito natin ibabatay ang ating pag-aaral tungkol sa paghihintay ngayong gabi sa ating panalangin. Psalms chapter 5 verse 11 to 12, ganito ang sinasabi. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng mga nganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa iyo. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Ito ang salita ng Panginoon at tayo ay manalangin. Opo Panginoon, hangad namin na kami po ay matutong maghintay sa iyo sapagkat yun po ang nararapat. Marami kaming ginagawang paghihintay, ngunit dapat naming unawain ito na ito po ay dapat nakaakibat sa pagtitiwala sa inyo. Kaya samahan niyo kami, turuan niyo kami na magkaroon kami ng pamantayan sa aming pong pananalangin ngayon. Higit sa lahat ang paghihintay. Maraming salamat po Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, yung pong ating salmong binasa, chapter 5, ito po ay isang salmo ng paghihintay. Ito'y sulat ni David na kung saan si David po ang number 1 na example at isang halimbawang mapagkukunan natin pagdating sa paghihintay. Sapagkat si David, naghintay siya ng matagal ng panganahon, more or less 15 years, nung siya i-anoint ni Samuel para maging next king sa Israel. Pero 15 years siyang naghintay, dumanas siya ng iba't ibang pagsubok, halos patayin siya ni Haring Saul, pinagsisilosan siya kung saan siya napupunta. Pero sa kanyang paghihintay, hindi gumana o yung kanyang laman, yung kanyang pagkatao na siya po ay magalit at mainis at hindi mapalagay, kundi nanatili siyang paghihintay. Maliban doon sa paghihintay, sa pag-upo niya sa trono ng pagkahari, siya rin naghintay sa pabor ng mga tao. Kailangan niyang makuha lahat ng pabor ng mga tao at ito po ay talagang
naging mabunga kay Haring David. Naghintay siya ng at least 15 years old bago siya makaupo. Siya ay 30 taon na noong siya makaupo at naghari siya ng 40 years. Kaya ang buhay niya sa kanyang paghahari umabot sa 70 years old. Kaya paghihintay ay isang biyayang kaloob sa atin. Dapat natin itong maunawaan at maipamuhay. Tayo ay maraming paghihintay na ginagawa sa kasalukuyan. Naghihintay tayo kung kailan matatapos o madadaig itong pandemic na ito ng COVID-19 sapagkat buong daigdig po ang talagang pinahirapan ng sakit na ito. Naghihintay tayo ng vaccine na sana may makapagbigay na o makapaglikha na ng vaccine. Naghihintay rin tayo kung kailan makapagtatrabaho ng ligtas sa anumang karamdaman. Naghihintay tayo kung kailan tayo makakasamba at sama-samang pupunta sa ating lugar panambahan. Dapat lang isabuhay natin ang kaloob na ito ng paghihintay. Sapagkat sa paghihintay, nauhubog ang ating pagkatao. Sa paghihintay, tumitibay ang ating tiwala at pag-asa sa Diyos. Paghihintay ay napapalago sa pamamagitan po ng pagtanggap natin at pagtitiwala sa mga katuruan at turo ng ating Diyos sa kanyang mga salita. Sa paghihintay, nawa nasa kalooban tayo ng Diyos palagi. Kung tayo hiwalay sa kalooban ng Diyos, mayroon tayong pagsisisihan. May kabiguan at tiyak na hindi maiwasan ang kalungkutan. Anong dapat nating gawin habang hinihintay ang inaasahan natin? Na dito sa ating teksto, 2 bagay ang dapat nating tignan. Una, sa paghihintay, hingin natin, una, ang kalooban ng Diyos. Sa paghihintay natin, lagi nating hingin ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 11 sa ating text. Ngunit hayaan mong magalak lahat ng nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. Na 3 beses ditong binanggit yung pong hayaan. Ibig sabihin, ipahintulot sa kalooban ng Diyos. Ito hinihingi ni David na nawa ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyari sa kanyang panalangin para sa mga nanganganlong sa kanya, sa mga taong nagmamahal sa kanya. Makikita natin itong hayaan na 2 beses pero yung ikatlo ay ipinapalagay o implied. So anong dahilan ng salmista? Bakit niya hinihiling ang kalooban ng Diyos sa kanyang paghihintay? Upang dakilain siya ng mga umiibig sa kanya. Sapagkat kung ang isang mananampalataya ay nakapaghintay ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak po, dadakilain talaga ng mga tao ng Diyos ang pangalan ng ating Panginoon. Now dito mapapansin natin sa 3 kahilingan dito ni David sa nakalooban ng Diyos sa paghintay, ay una, ang sabi niya, hayaan silang magalak habang naghihintay. Ang nais ni David na kalooban ng Diyos na ang mga naghihintay sa kanya ay magalak tulad din ni Haring David na hindi pumasok sa puso niya ang pagganti, ang galit kay Saul, ano pa mang nangyari sa kanyang buhay, wala yung pagkainip. Kaya ito rin ang nais niya na maging kalagayan ng mga taong nagmamahal sa kanya habang naghihintay. Hayaang sila ay magalak habang naghihintay. Ito kadalasan ang hindi natin nagagawa sa paghihintay sapagkat hindi tayo talagang makapagtiis. Tayo ay naiinis, nababagot, hindi tayo makapagtiis ng oras lang na paghihintay, ay sumusuko na agad tayo. So kadalasan dito, yung ating paligid, yung circumstance natin, ay nawawalan po ng sigla, madilim sa ating pagtingin. Kaya hinihiling ni David para sa mga nagmamahal sa ating Diyos na mayroong kagalakan, bigyang kagalakan lahat ng bagay habang naghihintay. Bakit po? Isang bagay na dapat nating tignan sa Romans chapter 8 verse 28, na alam natin na sa lahat ng bagay, mabuti man o masama, ay kasamang gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Yun ang dapat nating tignan. Na huwag tayong mainip, huwag tayong mabagot, huwag tayong mainis,
Huwag umikli yung ating mitsa sa paghihintay sapagkat gumagawa ang Diyos para sa ating kabubuti. Kaya nga sa sulat po ni Pablo sa Philippians 4:4, ipinag-uutos sa ating lahat bilang mananampalataya to rejoice always. At inulit pa, and I will say it again, rejoice. Kaya ito ang kahilingan ni David para sa atin na mga nagmamahal sa Diyos, mga nangangalong sa Kanya, na hayaang magalak habang naghihintay. Ikalawa, kahilingan ni David, hayaang sila'y umawit habang naghihintay. Now, alam ko yung awit dito ay hindi po makasanlibutang awit ang sinasabi rito o ang dinadalangin ni David. Alam ko ang awit na ito ay espiritual na awit. Mga awiting espiritual sa Panginoon, mga himno at salmo, dahil kapag ang tao, ang isang Kristiyano ay nagagalak sa sitwasyon habang siya naghihintay, ay mayroon siyang puso na talagang umaawit. Kaya nga ang sabi sa James chapter 5 verse 13, sino man ang may karamdaman ay manalangin siya. Ngayon, sino mang mayroong kasayahan ay umawit siya. Ang awit dito ay hindi makasanlibutan o hindi yung mga rock o ano pa mang nagpapasaya ng ating laman. Sapagat alam naman natin ang awit o ang music ng rock ay inspired ng masamang espiritu yan. Makita mo yung panay sex, mga drugs ang nasa mensahe. Kaya ang sinasabi rito ay papuri. Sapagat sa ating pong pag-awit, lumalago po yung ating pagmamahal, lumalago yung ating kaalaman sa Diyos sapagkat ang awit na espiritual ay may mensahe. Tingnan ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 16. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpalalahan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual. Nakita nyo, yung awitin ng Panginoong espiritual, salmo at himno, ay mayroon pong karunungan. Ito'y nagtuturo sa atin sa ikalalago. Kaya sabi na umaawit na may pasasalamat sa inyong mga puso. Sapagkat sa awit natin na ginagawa sa ating pag-awit sa Panginoon, mga himno at mga spiritual songs, may message. Kaya makapagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating inaawit. Ephesians chapter 5 verse 19, sinabi pa rin ni Pablo, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno. Nakita nyo may message yung awit hymns. At mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Iba po yung awit na ginagawa rito ng mga Kristiyano, awit sa Panginoon sapagkat tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Kaysa yung makasanlibutang awit, pinupuri natin ang lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kaya itong kahilingan ni David, na sa ating pong paghihintay, manalangin tayo hingi ng kalooban ng Diyos. Ano yung una? Na tayo'y laging magalak at umawit ng espiritual na mga awit. At ikatlo, ang sabi ito, hayaan silang ipagsanggalang habang naghihintay. Ito rin ang dalangin, hiling ni David na kalooban ng Diyos na habang tayo po'y naghihintay na may galak at umaawit, ay ipagsanggalang tayo sa ano? Sa kasamaan. Ipagsanggalang tayo sa kainipan, kainisan, kayamutan, at kadalasan kapag naiinip tayo, bumabaling tayo sa pagtitiwala sa iba imbis sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa karamihan, sa tao. Ang sabi po ng Psalms 118 verse 8 and 9, ang sabi, higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Yung po yung dalangin na tayo ipagsanggalang sa ganitong klase ng temptation. Verse 9, higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Kahit sino pang magaling na tao, sinong leader pa man, mga kapatid, hindi po natin maaasahan na tayo po ay lalago sa spiritual, malalago tayo sa pagkakilala sa Diyos, dapat sa Panginoon lang tayo. Kaya ang kagalakan ng manganlong sa Diyos habang naghihintay ay hindi po nababatay sa sirkumstansya. Ang pag-awit ng mga naghihintay sa Kanya ay hindi emotional. Ang proteksyon ng mga nanganganlong sa Kanya ay katiyakan. Kaya nga, sa tuwing tayo naghihintay, manalangin tayo at hingin natin ang kalooban ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid, kalooban ng Diyos. Now,
Bakit hiniling ito ni David? Yung kalooban ng Diyos. Ikalawa, sa ating paghihintay, laging hingin ang inaasahang pagpapala. Na kapag kalooban ng Diyos ang ating pong hinihiling, alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon bagkus sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, kalooban ay mayroon pong pagpapala. Na hindi po tayo after doon, na kaya tayo lumalapit para sa pagpapala. Magamat tama lang yon. Pero alam natin na sino mang nagmamahal sa Panginoon at sumusunod sa kanyang kalooban, ay mayroong katiyakan ng pagpapala. Kaya tiyakin natin na ang kalooban ng Diyos ang nasusunod at hindi kalooban ng tao at kalooban ng sino mang tao. Tingnan niyo ang sabi sa verse 12. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Now, hiniling ni David sa Diyos ang tatlong kalooban kanina, no? Dahil mayroon siyang tiyak na mga tapat na dahilan na siyang matatanggap natin kung ito'y ating gagawin din. Tatlong dahilan. Nagsimula siya, O Panginoon, sapagkat, pag sinabing sapagkat, mayroon pong dahilan, no? O sapagkat, ang sabi, primero, iyong pinagpapala ang mga tapat. Sino raw ang pinagpapala ng Panginoon? Nakatitiyak ng pagpapala. Yung pong mga tapat na nagpapailalim at nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ito'y subok na ni David ng salmista sapagkat 15 years siyang naghintay. 15 years siyang naghintay sa kalooban ng Diyos kung kailan siya maupo sa trono. Lahat po ng kanyang paghihintay kasamang pagtitiis, kasama po ang pagtsatsaga at pag-asa kung kailan. Kaya pakinggan natin ang payo at aral ni David. Subok ito ng salmista. Danas niya ang pagpapala ng Diyos sa matagal niyang paghihintay. Ang Diyos ay araw, ang sabi ni David, na nagbibigay sigla at buhay sa mga naghihintay. Natignan niyo ang sabi sa Psalms 84 verse 11. Ang sabi ni David, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. So nakita nyo, paniwalaan natin ang salita ng Diyos sa magitan ng patutuo ni Haring David. Kalasag ang ating Diyos upang tayo ay takpan mula sa init ng mga problema, init ng mga tentasyon. At walang ipagkakait ang Diyos sa mga lumalakad ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung unang dahilan. Ikalawang dahilan kung bakit hiniling ni David ang kalooban ng Diyos sapagkat, ang sabi si kalawa sa verse 12, iyong pinoprotektahan ang mga tapat. Ang sabi diyan, una sapagkat iyong pinagpapala ang tapat, pangalawa, na gaya ng isang kalasag. Kalasag po ay proteksyon. Ang Diyos po ay kalasag ng mga mananampalataya. Iyong pinoprotektahan ang mga tapat sapagkat may sinabi po sa banal na kasulatan sa Psalms 11 verse 2, kung ang pundasyon ng matuwid ay masira, paano pa sila, anong magagawa nila? Basahin nga natin yan. Psalms 11 verse 2 to 3. Sapagkat binabalantok ng masama ang pana, iniakma na nila ang kanilang palaso sa bagting upang ipana sa kadiliman sa may matuwid na puso. Di ba't ikaw tinutukoy niyan? Di ba ikaw na nanganganlong sa Diyos ang tinutukoy niyan? May mga kaaway na kanilang binabagting ang kanilang pana at inuukma doon sa kadiliman, alatsamba, sapagkat ang kanilang target ay ang mga matuwid na puso. Ngayon, ang sabi diyan sa 3, kung ang mga saligan ay masira, matuwid ba'y may magagawa? At kapag tinamaan po ang Kristiyanong tulad mo, tulad ko, ng matindi na hindi mo nakayanan, bagsak ka. Ha? Bagsak ka. Kaya hinihiling dito ang kalooban ng Diyos sapagkat pinoprotektahan ng Panginoon ang mga tapat sa Kanya. At hindi kailanman masisira ang pundasyon ng isang matuwid. Bakit po? Sapagkat ang pundasyon ng isang matuwid ay ang
Panginoon. Ang saligan ng isang taong matuwid ay ang Panginoon. Ang Diyos ang ating saligan, ang ating foundation. Tignan niyo, pangako ng Panginoon sa Isaiah chapter 41 verse 13. Kung ating babasahin, ganito po ang pagkakasabi ng Panginoon. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang humahawak ng iyong kanang kamay. Ako na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob. Pero mo, ganun tayo, no? Tulad kay Jacob, uod lamang tayo. Pero matibay ang ating saligan. Bakit? Ang Diyos ang ating saligan. No? Huwag kang matakot, ikaw na uod. At kayong mga lalaki ng Israel, aking tutulungan ka. Sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. Nakita nyo? Kaya nga hiniling ni David ang kalooban ng Diyos na tayo po ay lumakad sa kalooban ng Diyos sapagkat pinoprotektahan ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Siya ang foundation ng Kanyang mga tao. Psalms 37, follow-up verse 39. Ang kaligtasan ng matuwid ay mula sa Panginoon. Siya ang kanilang kanlungan sa magulong panahon. Nakita nyo, siya ang ating kanlungan. Ngayon, kung hindi po tayo humingi ng kalooban ng Diyos, wala tayong katiyakan ng proteksyon ng Panginoon. Maaari tayong tudlain ng iba't ibang temptation sa mundong ito. So yun yung ikalawang dahilan kung bakit hiniling ni David ang kalooban ng Diyos. Upang tayo pagpalain, kalawa upang tayo protektahan, at ikatlo, sapagkat iyong nilingap ang mga tapat. Ano ibig sabihin ng nilingap? Tayo po ay kanyang kinakalinga ng kanyang pag-ibig. Tingnan niyo ang sabi sa ating text, verse 12 again. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag, tinatakpan mo siya ng paglingap. Anong sabi? Tinatakpan mo siya ng paglingap. Nililingap ng Diyos ang mga tapat na nagtitiwala sa kanyang kalooban. Ang mata ng Panginoon laging nasa mga matuwid, sa mga lumalakad sa kalooban ng Diyos. Psalms 34 verse 15 to 17. Psalms 34 verse 15 to 17. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig. Wow, kita niyo yan. At sa kanilang daing, sa kanilang hinaing, anuman ang problema, bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, bakit matuwid? Lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig. At inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Wala pong mamimiss ang Panginoon sa lahat ng ating kaguluhan. Ililigtas Kanya. Mata niya hindi mahiwalay sa mga taong lumalakad sa Kanyang kalooban. Laging nakikinig ang Diyos sa dalangin ng mga matuwid. So, marunong ba tayo maghintay ngayon sa Diyos? Hintayin natin ang kanyang kalooban. Hilingin natin sa ating paghintay ang kanyang kalooban sapagkat mayroon pong dahilan. Anong dahilan? Tayo po ay kanyang pagpapalain. Tayo po ay kanyang poprotektahan. Tayo po ay kanyang lilingapin. Kaya nga, sa ating pong pagtatapos, paghihintay ay hindi po nakakasira ng loob sa ating buhay, gaya ng nangyayari po sa iba. Alalahanin lamang natin palagi para wag gumana yung ating flesh, yung ating laman. Kadalasan naiinis tayo. No? Hindi tayo mapakali. Lakad tayo ng lakad, nagdadabog tayo dahil namumuhay tayo sa laman at hindi tayo namumuhay sa katwiran ng Diyos na dapat tayo lumalakad sa kalooban niya. Kaya ang paghintay po ay hindi po nakakasira ng loob o ng buhay dahil ang ating paghihintay ay nakaugpong sa ating pananampalataya. Nakakabit po yan sa pananampalataya natin. At ang isang taong matuwid ay namumuhay sa pananampalataya. Paghihintay ay humuhubog sa ating pasensya at pagtitiis.
Yan po. Ito ang nagpapatibay sa ating pag-asa. Bakit po? Ay puso ng Diyos, oh, ay nasa ating pong pag-ibig ng Diyos ay nasa ating puso. Ang sabi sa Romans 5:5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya nga sabi sa Romans 8:24-25, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitis, may paghihintay. Okay? So ang pag-asa natin ay nakabantay sa ating paghihintay na may pagtitiis. So hindi po ito kasiraang loob, kundi ito'y pagpapatibay ng loob. Ikalawang aral, sa paghihintay dapat maging abala tayo sa ibang bagay. Yun ang kamalian sa atin. Kapag tayo po'y naghihintay, ginugugol natin ang ating isipan, ang ating sarili, nakatayo, nakaupo lang, nakahiga lang, naghihintay sa ating inaasahan. Wala tayong ginagawa, kaya aburido tayo. Tayo po ay hindi mapakali, naiinis tayo, nabubugnot tayo. Dapat po sa ating paghihintay, maging abala rin tayo sa ibang bagay. Okay? Tulad po ng magsasaka. Diyan po sa James chapter 5 verse 7. Ang isang magsasaka, inaararo niya ang kanyang bukirin at tinatamnan niya ito. Habang tumutubo po o pagkatapos ng pagtanim, hindi hinihintay ng magsasaka na tumubo ito at magbunga. Hindi po, hindi siya nakaupo para pinagmamasdan. Kundi habang naghihintay siya, siya po'y nagtatanim ng ibang mga crops. Ng kamote, ng kamuting kahoy, ng mga prutas. Kaya pagdating po sa kanyang paghihintay doon sa kanyang unang pananim, muusbong at nagbubunga rin yung kanyang kinaabalahan. Kaya masaya po ang kanyang paghihintay, mabunga. Imbis na mainis, sa matagal na paghihintay, ay maging abala tayo sa ibang bagay. Tulad po halimbawa ng isang nanay. No? Ihintay natin na lumaki yung ating mga anak. Wag tayong maupo at masdan yung ating mga anak na sila lumalaki. Masisira ulo mo. Dapat gawin mo ang lahat ng bagay na sila'y pakainin, na sila'y alagaan, na sila'y bihisan, na sila'y turuan. Lahat ng bagay mag-iwala ka at sa iyong pagtuturo, lumalago ang kanilang kaisipan, lumalago ang kanilang pangatawan at nakikita mo bunga ng iyong paghihintay ay mayroong pumagawa. So ikatlo, sa paghihintay, gamitin ang ating panahon sa salita ng Diyos. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Hindi magbasa na magparami lamang, hanggang basa lang. No, baguhin natin. Magbasa tayo, halimbawa ng isang kabanata o isang paragraph. Unawain natin kung ano ang sinasabi ng ating binasa. At kapag naunawaan natin, tignan natin ano ang mayroon dyan. Mayroon bang pag-uutos na dapat tayong magsisi sa ating kasalanan? Mayroon bang pag-uutos na dapat tayong humingi ng kapatawaran sa mga taong ating nagawan ng kasamaan? Mayroon bang pangako na dapat nating panghawakan? Mayroon bang utos dyan na dapat baguhin ang ating sarili? Habang sa ganon, habang naghihintay tayo, ay lumalago tayo sa buhay espiritual. Sa ating paghihintay, lumalago tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging inis na nayayamot. Sa huling sabi nga ni Warren Wiersbe sa kanyang aklat na binasa ko itong mga nakarang araw, ang kakayahang pakalmahin ang iyong kaluluwa at maghintay sa harap ng Diyos ay isa sa mga pinakamahirap na bagay sa buhay ng Kristiyano kung walang ginagawa. Ang ating lumang kalikasan ay hindi mapakali. At ang mundo sa paligid natin ay labis na nag-aalala at nagmamadali. Kaya kung tayo ay nagpapadala sa kilos o galit ng mundo at ng ating laman, no? Ang isang hindi mapakaling puso, karaniwan, humahantong sa isang walang ingat na buhay. Kaya matuto tayong maghintay.
At sa paghihintay natin, hingin natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat mayroon tayong inaasahang pagpapala dyan. Tayo manalangin. Opo Panginoon, yun po ang aming kailangan, ang maghintay. Sapagkat Lord, sa buhay na ito, kami po'y nababagot, lalo na po sa pandemic na ito. Marami kaming gustong gawin, ngunit hindi namin magawa. At gusto namin gawin at simulan, ngunit si Lord, kailangan namin maghintay. Sapagkat alam namin, lahat ng bagay na ito ay hindi po ito kaila sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang kasamang gumagawa rito para sa aming kabutihan. Nawa sa aming paghihintay din, ay matuto kami na magtiwala sa inyo at gawin namin ang aming nararapat gawin. Maging productive kami habang naghihintay po sa aming pong inasahan. Lalo tigit doon sa mga wala pang kaugnayan kay Kristo. Huwag na sila maghintay, Panginoon. Dapat na silang sumampalataya ngayon. Sapagkat ang sino mang sumasampalataya kay Kristo, ngayon din, siya po ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. No, tunay nga po na ang natanggap nating mensahe ngayon tungkol sa paghihintay ay napakahalaga nito dahil hindi natin alam kung paano kumilos ang Diyos. Maging sa pag-aaral natin sa history, wala na bang nangyari na bigla, agad nangyari, no? Kundi lahat ito ay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos, bumibilang ng ilang mga taon, ilang panahon. Ang tanong sa atin dito ay kung tayo ba, kaya ba nating makapaghintay kung paano kumilos ang Diyos? Dahil kung ating iisipin, laging perpekto ang oras kung kailan kikilos ang Diyos. Marahil para sa atin hindi perpekto dahil gusto natin biglaan. Pero kung ating balikan at nakita natin kung paano kumilos ang Diyos, masasabi natin na napaka-perpekto ng kanyang pagkilos. Kaya sa ating pananalangin ngayong gabi, nawa makita rin sa atin na hinihintay natin ang katugunan at kasagutan nito mula sa ating Diyos. So ang ating mga concern